Yung ano, yung hyperbole kasi o joke, pag lang namatay, pwede nga sabihin, o joke nga lang yung nawa ng hayop. Pero ang problema ni President Duterte, natapos siya mag-hyperbole at matapos siya mag-joke, libo-libong namatay. Hindi napapasa sa korte yan. Pwedeng hindi mo na pwedeng sabihin na hindi ko inapos yun, nag-joke lang ako. Nagulat kami kasi napaka-basic ng depensa na yan. It's only proves pagtingin na walang ebidensya talaga si President Duterte. Wala talaga siyang ebidensyang maihain doon sa trial court kung magkaroon ng trial na magsasabi wala siyang kinalaman sa drug war. So the only thing na lang na i-left kay President Duterte sabihin na yung mga joke ko na yun, wala akong intent na pumatay. Hindi ko alam hindi ko alam kung makumbinsi nila ang korte, pero I think maraming Pilipino hindi makumbinsi na wala siyang intensyong pumatay. Kahit siguro mga supporters niya, alam ng supporters niya, nang sinabi niya, ang kill, alam niya na may mamamatay talaga. At yung fact makita niya na libo-libo ang namatay after his order na kill. So, I guess kung gano'n ang ebidensya ng President Duterte, napatunayan na wala talaga sa siya mag-present. Wala siyang pinatapos sa target. Attorney, sinimulan po yung si Maricel po ito, sir. Opo, sir. Sino to? Si Maricel, sir. Sir, Yes, sinimulan Maricel. yung opening statement kanina ng abogado ng mga biktima by saying na dismayado dahil doon sa naging desisyon ng ICC dahil hindi nagpakita o pinayagan nilang hindi magpakita si FPRRD. Para po sa inyo, ayan. Ayan, sir, can you hear me? Okay. Yeah, I Opo, can hear para you. po sa Yes, inyo. dismayado kasi na-expect nila na makita man lang nila harap-harapan at na siguro kung mag-eye-to-eye pa sila harap-harapan kay President Duterte yung taong tingin na resource. And that sense is convincing. Lumalabo na ulit si Attorney Neri Angela. Malabo ulit. Kasi mahangin po eh. Oo nga, Hangin malakas kasi kasi Pero ang ikaw, Angela, hangin. malinaw ka. Pero So, hindi baka na- position, Hindi na. oo. Opo, yan. Sige po, Ayan, go go ahead, attorney. Bakit po importante Yeah. na makita ninyo si FPRRD? Yes, well, para sa mga kaanak ng biktima, very important yun kasi nakaharap man lang nila yung tao na tingin niya na responsable sa pagpatay ng kaanak nila. Kaya the more reason na sana ma-confirm ang charges kasi sa trial, at least magkakaroon ng oportunidad silang makaharap ang kanilang mga si President Duterte. So basically, maganda ang pagkalahad kanina ng ng victims counsel, si Attorney Joel, kasi nabanggit niya na una, kailangan ma-confirm talaga ang charges. Kasi kung hindi mo-confirm ang charges, babalik si President Duterte sa Pilipinas, edi lalo ang mga anak. Dapat threaten witnesses. Kung kayong pangalan na threaten na how much more Okay. kung makabalik siya. Secondly, magkakaroon ng aninag ng hustisya pag may trial na at ma-confirm. At pangatlo, may lahat nila ang kanilang magkakaroon ng historical record. Ang punto kanina namin dito sa Victims Council, ang tingin namin, marami pang kalat-kalat na information na maraming hindi nakakaalam kung ano talagang total kabuang nangyari ng drug war. So kung may trial, matahi yun eh. Magkakaroon ng historical record para maturo din sa susunod na henerasyon kung ano ang nangyari nung malagim at madilim na bahagi ng ating kasaysayan ngayon. Parang nung panahon ni Hitler, di ba, na kung saan tinuro sa sunod na henerasyon ng mga Germans na grabe ang Nazi kaya hindi kailangan pang. So basically, yan ang maganda doon sa paglahat ng victims sector, siyempre, ang representasyon ng council ng mga biktima. At medyo nagulat kami na ganun ka-basic yung nilahat ng ng depensa. Pero anyway, ganun ang depensa nila. So, kung ganun pa naman yung i-raise nila, para sa akin, tingin ko open na shot case na ang trial. Yeah. Hindi na talaga makaligtas si President Duterte kasi I don't think na ebidensya siya para prubahan pa lang hinagapan sa Attorney, si Chicky Verhel po ito. So ngayon naka-break Hi, kayo Chicky. and 9:30 PM Philippine time ay magbabalik po. Ano po ang latag ng agenda po niyan? Pero sa ngayon kasi opening statements, partido. Dito sa ICC kakaiba sa Pilipinas, nagdadawala prosecution at defending sa ICC kasi
prosecution, defense, and victims. So, tapusin niyo yung mga submission na yan. At then, bukas naman, the merits preempted in the open statements your fundamentals, submission. Napuputol, prosecution. Angela. Napuputol. Okay, go ahead. Yan. Okay na po. Hello. Yes. So, Bukas, bukas yung after merits, sabi nun, niyo kasi opening statements ngayon eh. So bukas naman, submission on the merits na yan ng prosecution, defense of course, at ng victims. Prosecution at victims bukas. Ang defense kasi, ang submission on the merits nila sa 26. Doon yun tapos yung 27 kasi summary na lang yan ng mga sinabi in the last 3 days. So more or less yun ang trend nitong confirmation of charges. At once everything is finished, the pre-trial chamber is about 60 days to decide. So more or less mga April na may decision na kung confirm o hindi confirm yung charges against President Duterte. And we are very confident the way it's going now that malakas ang ebidensya ng prosecution, mahina ang ebidensya ng ni President Duterte at mako-confirm ang charges. Okay. Oo. Attorney Neri, Kasi, thank you. ano, oo. Tanong ko lang din, Jovi, kasi sa 27, meron din sila aside dun sa closing statement at saka summary ng kabuuan, ay meron sila sinasabi na review of detention center. Would you know the details on that? Yes, well, actually sa rules started kasi file na kasi napuputol i-review ulit, every Angela. 100 putol ulit. Yan po. Every 120 days, re-review ang status ng petition, gano'n. So, routine yan, and I don't see any major discussion dyan, unless of course, ikiit na naman ng ni President Duterte na unfit siya or medically, siya. So, I guess wala masyadong major, yung review lang naman yan, automatic review yan, kumbaga, ng condition ng isang nakakulong dito sa ICC. Alright. Okay. Okay. Attorney Neri, thank you for your time. Alam ko, kailangan mo nang balik sa loob. So, iwan lang natin si Sandali. Kita, Jovi. Nanginginig na ako, Jovi. Kaya pasok ka na. Pasok ka na sa loob, Attorney Neri. Thank you. Iwan lang natin si Angela Sandali dyan. Salamat, Attorney Neri. Ito, ito eh.